foreign relations scholar ang pagbisita sa bansa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. At anong araw ba ang pwedeng maitulong ng Pilipinas sa Ukraine sa gitna ng dinaranas nitong gyera kontra Russia? Alamin na detalye sa report ni MJ Mondihar. Nasa Pilipinas itong Lunes, Hunyo 4, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa isang araw na working visit. Layon daw ng pagbisita ni Zelensky na pagtibayin ang 32 taon ng bilateral relations ng Ukraine at ng Pilipinas. Kasabay nito ay nag-request ang Ukrainian President kay Pangulong Bongbong Marcos na magpadala ng mental health workers sa kanilang bansa. Ngayong taon din ay nakatakdang magbukas ang Ukraine ng embahada nito sa Pilipinas. Dinaan naman sa Real Talk ng foreign relations scholar na si Sas Rogando Sasot ang pagpunta ni Zelensky sa bansa. Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Di ba? Ano yung iti-trade? Anong magiging trade relationship nating dalawa? Which is true Wala talaga as in. Ang layo, sobrang layo. Sobra talagang layo ng Ukraine sa Pilipinas. So, wala tayong pakinabang sa kanila at wala silang pakinabang sa atin. Actually, kagabi, tinanong ko yan kay PRD. Sabi ko, PRD, ano sabi mo tungkol dun sa pagpunta dito Ukraine? Kung ikaw presidente, payag ka ba doon? Ano mo sabi ni PRD? Negative yun. Ang layo wala talaga Kumbaga, kung titingnan mo itsura nilang dalawa, ang layo na Si Bongbong may itim, si Zelensky maputi. So, doon pa lang malayo na So wala talaga tayong interest sa kanila. At wala rin silang interest sa atin. Wala tayong transaksyon sa kanila. Kaya nga wala tayong rito Kaya nga wala silang embahada rito dahil wala tayong transaksyon sa kanila. Maaari sa Russia, meron tayong transaksyon sa kanila. Pero dito sa Ukraine, wala tayong transaksyon dito. Marami sa mga taga-Kingdom Nation galing dito sa Ukraine. Talagang ang gaganda naman talaga nila. Yung isa pa nga sa sa mga nagsasampa ng reklamo kay Pastor Kibuloy, dito pa galing sa Ukraine. So, ang ibig sabihin, wala tayo, yun din ang sinasabi ni PRD na wala talagang connect. So, kung ako yan, hindi ako papayag. Bakit? Hindi ako papayag kasi pinaghirapan ko Pinaghirapan ko yung aking relasyon sa mga Chinese. Pinaghirapan ko na makuha yung tiwala ng napakalayong Russia na si Vladimir Putin. Okay kami. So bakit natin tutulungan or bakit tayo magpapakita ng support? Anong klaseng support? Bakit tayo magpapakita ng support doon sa isang tao or sa isang leader na kalaban ng kaibigan natin? So bakit hindi mo lang punta ako dyan sa Pilipinas? Bakit? Sana Kinlara Monde pumunta sa Pilipinas, may kikain ng tapsilog, paborito daw niya pala yun O hindi ba kaysa kayo dyan na we will always support you, we are behind you sa mga laban mo. Pucha, sabi ko nga sa inyo, nagbabadya na nga yung nagbabadya na nga yung dyan sa South China Sea, yung China na gulpihin tayo naghanap pa tayo ng isa pang kasinlaki din ng China para magalit sa atin. Gusto nyo ba talagang Gusto nyo ba talagang ubusin ang lahat ng mga mabubuting kaibigan natin? At ito makulit yung mga malalaking tao, yung pa yung pinipilit mong asar-asarin. Pag yan napikon, pinagsusuntok ka niya, kawawa ka dyan. Oo, maniwala kayo. So, sabi nga ni PRD, wala talaga tayong kahit anong isipin mo, wala wala naman silang produkto na kinakain natin dito. Yung mga produkto na binibenta naman natin dito, di naman nila kailan, di naman kumakain kanin mga yan. So, napakahirap. Tapos yun pa yung isa, magpapadala tayo ng mental health workers. Pucha, naubos na yung midwife natin, naubos na yung mga nurses, naubos na yung mga espesyalista. So ngayon, pati ba naman yung mga kababayan natin na nandiyan dyan sa mental institution, aagawan nyo pa ng orderly? Kaya pakinggan nyo yung sasabihin ni Sas Rogando Saso. Sabi ko sa inyo, expert to. Anong pag-uusapan nila? Una sa lahat, di naman tayo superpower in terms of offensive armaments. Yung mga kanyon natin, Armalite natin, hindi naman advance katulad nung sa kanila. Ano may tutulong natin? Problema nga natin na dito, baka magkagera.
Tapos suporta pa tayo sa kanila. Ano pang support? Moral support. Kung mga moral support lang pwede. Pero kung support na medyo magdedelikado ang Pilipinas, magagalit sa atin both China and Russia, dinadagdagan na natin yung kalaban natin ng isa pang superpower, dinadagdagan pa natin yung inis ng China sa atin. Ay, Diyos ko po. Yun ang problema natin. Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ano ibibenta ng Ukraine sa atin? Hindi ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Saad ni Sasot, mukhang ibang bansa ang kinakausap ni Zelensky para mahinto ang gyera sa Ukraine. Sa isang report itong Pebrero, mahigit sa 31,000 sundalo na ng Ukraine ang nasasawi sa gyera kontra Russia. I think the Philippines might be one of the last countries you need to talk to in order to convince Russia. Mismo. Diba parang baka nga makalimutan ng Russia na may Pilipinas pala sa Earth. Sasabihin, ako po si Bongbong Marcos, ako po ay nananawagan na sana po itigil mo na po yung pagkasakop mo sa mga lupain dyan sa Ukraine, sa mga teritoryo ng Ukraine, hindi sa iyo yan. Sa Ukraine yan. O sa tingin mo ko kasi putin, tangin na sino to? Ito loko-loko na to. Ito ko makikinig sa iyo. So, maling-mali talaga si Zelensky na humingi siya ng tulong kay President Marcos. Una sa lahat, ang daming problema sa Pilipinas, hindi pa nga nila matulong-tulungan, uunahin ka pa. To go back to whatever senses, no? The only country I think na pinagkakatiwalaan na ngayon ng Russia is China. Badmouth pa ito ni Zelensky sa Singapore. So parang iniisip mo ano ba gusto nito? Gusto ba niya ng peace or gusto niya... Exactly. Kasi kung gusto mo talaga ng peace, dapat makipagkaibigan ka sa China. Gusto mo talaga ng peace, makipagkaibigan ka doon sa bumubugbog sa'yo, which is Russia. Anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Anong magagawa ni Bongbong? Yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nga niya matupad-tupad Yung pa kayang problema mo ng gera. Yan ang kakampi. Gusto niya ng kakampi sa kabandagulay niya sa Russia. Inimbita naman ni Zelensky si Marcos Jr. na dumalo sa isang Swiss-organized peace summit sa Ayun, patay tayo dyan. So inimbita mo yung tao, taxpayers money na naman gagamitin ng mga yan. Wala naman sa schedule nila yan. Ngayon, pupunta na naman sila doon, tapos ang dami-dami na naman nila. Tapos pag nagpunta sila doon, dami-dami na naman nila. So siyempre, busog na naman yung mga kasamaan yan. Tayo na naman, nagkandakuba na naman tayo magbayad ng buwis. Hindi ba, makakaltasan na naman tayo, malapit na naman sweldo. So, imbis na nanahimik yung mahal naming presidente rito, yung mga issue dito sa Pilipinas yung atupagin, iisipin niya pa yung problema ng may problema. Ang dami-dami niyang problema sa Pilipinas. Sabi nga ni Malu Tuleo, so concerned si BBM sa problema ng Ukraine. Pero yung problema natin sa Pilipinas, di niya alam. Sana, total naman, Volodymyr Zelensky, kinausap ka na rin naman ito ni Bongbong Marcos at sinuportahan ka na rin naman niya. Di sana tinanong mo na kung may problema siya sa Pilipinas para suportahan mo na rin siya. Switzerland ngayong buwan kung saan pag-uusapan ng Ukraine-Russia war. Pero ayon kay Zelensky, may sabwatan raw ang China at ang Russia para hindi matuloy ang nilulutong peace summit. Ang kaaway ng Ukraine ay Russia. So, ang dapat niyang kausapin ay Russia. Bakit tayo nasama? Wala tayong influence sa Russia at all. Zero. Payo naman si Sas. Zero talaga. Bakit? Ayun na, meron tayong kontrata na dapat magpapadala sila dito or magbibenta sila sa atin ng mga armas. Hindi ba yun? Hindi ba yung contract na yan sinira nyo? Di ba pinawalang bisa nyo yung kontrata na yan? So, yun na lang yung kaisa-isa na pwede natin sanang gamitin sa Russia para matulungan natin tong si Zelensky na ito. Pucha, winala nyo pa. Paktay ka diha. Sobrang paktay ka diha. Asot na humanap ng mediator ang Ukraine para magipagdialogo sa Russia. Ngayon, itong si President Marcos, ano yung maiko-contribute niya dyan? He cannot be a mediator, no?
Dahil most of the time, parang wala rin naman siya sa sarili. Hindi nga niya solve yung problema sa Pilipinas. Tapos magdalagay pa siya ng Ukraine. Ano pa yan? Hindi pa ba sapat ang problema sa Pilipinas? Umaasa naman ito na kontragyera ang nakuhang aral ni Pangulong Marcos Jr. sa Ukrainian President. Aral na Yan din yung sinasabi natin noong nakaraan na sana si President Bongbong Marcos siyempre, mantakin mo isang malakas din to, isa to sa mga superpower sa Europe. Yang Ukraine na yan. Mantakin mo, isang superpower, sobrang wala ng power dahil sa ginawa niyang katarantaduan sa bansa niyan, sa pinasok niyang gera, pumunta sa isang bansa na wala ding power, tapos humingi siya ng tulong. Alam mo yun, parang humingi ka ng pagkain sa taong grasa. Diba? So para kang humingi ng pera sa wala namang pera. So, di ba, ganun ka, dapat na-realize ni Bongbong Marcos na ayaw kong matulad dito sa abnormal na to. Na ngayon namamalimos ng suporta sa isang bansang mahirap. Third world country, Pilipinas. Ang Pilipinas, wala ngang kanyon ng tubig na panlaban sa China. Hihingi ka ng suporta. Anong suporta? Oy, may special announcement. Ano yung special announcement ni Banat Bay? 1,000 pesos. 1,000 pesos yung Banat Bay, yung biskotso mo. Diba? So, sige, antayin natin yung special announcement ni Banat. Pero yun nga yung sinasabi natin na sana ito si Presidente Bongbong Marcos, sana lang po talaga ay hindi kumbaga yung iyong hunger, yung iyong urge and hunger for war, sana hindi na-fuel netong Tolonges na ito. Kasi kung na-inspire ka kay Zelensky sa nangyari sa bansa niya, putragis, delikado tayo dyan. O baka bukas makalawa, wala na. Ay, 6-6 sale na. Oy, may announcement, 6-6. Alam mo si Banat Bay, addict na to sa paglalasada at saka pag sa Shopee. 6-6 na. Nagmura na ba yung mga gusto natin bilhin dyan, Banat Bay? Sabi ni Garsky, dapat 12 midnight to 2 a.m. mas malaki. Hoy, Garsky, ibay mo si Banat Bay. Alam mo ba, habang nag-show kami sa SM9, Lazada ng Lazada, akala ko nag-re-review. Banat Bay, bili mo na ako ng mga mumurahin dyan, Okay ako kahit gawa sa China, hindi naman ako choosy. Pero nga, sana talaga hindi na-inspire si Presidente Bongbong Marcos at pasukin yung katarantaduhang pinasok nitong mokong na ito. At sana yung support na sinasabi niya, sana joke time lang yun. Sana makalimutan niya bukas na bukas din. Isilbing babala sa Pangulo ng Pilipinas na huwag kailanman pasukin ang digmaan para solusyonan ang issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at iiwas sa maging Ukraine ng Asya, ang minamahal nating Pilipinas. Para sa Diyos. So sana po mahal naming presidente, sana po talaga ay hindi ka po pamasok sa gera dahil hindi po natin kaya.